August 3 po, sir. August 3. August 3. Ha? Huwag kang patawa-tawa. Nagagalit si Tulpo sa iyo po. Yung para nakaluko ka. Ha? Akala, is this a laughing matter? No, no, sir. No, sir. Ha? No, sir. Bakit pa smile ka? Kasi, sir, hindi po kasi totoo yung sinasabi niya, sir. Totoo. Sir, ito po kasi ang katulayan na wala pong ganung instruction. Instruction. Sinabi na nga itong dalawa, tatlo na nga sila nagsabi. Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Hindi po, sir. Hindi po. Hindi po. Damn it. Hindi po. Hindi po. Ha? Senator Risa, can you please move for the citing in contempt of this? I will do so in 1 second, Mr. Chair. I've noticed that many of you are simply watching my videos without subscribing. I kindly request you to consider subscribing to my channel, as your support motivates me to keep creating more content. Ito yung picture ni Bolivar. So may dala-dala kayong picture. Siyempre, suspect nyo ito, tinatarget nyo, may dala kayong picture. So, hindi pa ba sapat ito na titingnan yung picture ni Bolivar versus yung pagkumpranta nyo kay Jimboy na magkaiba na para sana naghunos dili kayo? Captain Carpio? Tingnan nyo itong picture ni Bolivar. Pwede ba natin pagdikitin yung picture ni Bolivar at saka ng victim? Malayo po eh. Malayo yung picture ni Jimboy at ni Bolivar. So sana, nung kumprantahin nyo po si Jimboy, hawak-hawak, may warrant of arrest po itong si Bolivar, di po ba? Tama? Wala, hindi. Wala kasi ko lang yun. Hawak operation. Operation, hot for... Pero meron kayong picture. Ito, hawak picture, di ba? So dapat, bago nyo kumprantahin yung isang suspect ninyo na hinahabol nyo, binigyan nyo po ng litrato lahat ng operatiba. Yun yung kasama sa procedure yata eh. I'm not a policeman, pero tama ba ako? Yes, Saan ba to? dapat alam yung Picture target. kayo. Alam yung Alam yung target target. nyo. Alamin yung target. So hindi po inasunod. Wala kayong binigay na picture. Dapat bawat isa, meron hawak na picture. Senator Tolpo, granting na si Bolivar yun, yung nandoon sa bangka. Dapat di pinapagawa. Kailangan bang barilin ka agad o paputukan ka agad? Hindi naman. Wala yan sa police operational procedure ang pag-aresto. Bakit magpaputok ka agad? Kaya hindi, first Mr. place kasi Chair. Mr. Chair, sana kung nakumpranta nila si Bolivar at tama yung ginawa ng procedure, tama ka Mr. Chair, buhay sana itong si Jimboy. Tama ka. Tama ka. Mr. Yes, Chair, go ahead, Senator Risa. ano po bang steps ang ginawa nyo nung assault team ninyo? Halimbawa, yung unang 6 na lumapit. Anong steps ang ginawa para arestuhin talaga si Bolivar? Ma'am, una po namin napagkasunduan na una po munang lalapit po ang Intel. Yun ang napagkasunduan. Ma'am. Yun ba talaga ang nangyari? Yung intel yung unang lumapit? Opo, ma'am. Sino po yung mga intel na unang lumapit? Una po si Police Staff Sergeant Maliban, kasama po ang kanyang kasamahan na si Police Staff Sergeant Bugayong para po lumapit po doon, malapit po sa bangka, doon po sa bakod po. Lumapit sa bakod. Opo. And then anong susunod na nangyari? And then kapag nakita na po, doon po kami kukuha ng sign o ng signal para kami naman po ng aking kasama ko po sa substation para po umaresto. So sino nagbigay ng signal para di umano umaresto? Sa di inaasahang pagkakataon nga ho, ma'am, habang paparating pa lang ho ako, nakarinig na ho ako ng putok. Paano po nagsimula yung putukan? Nauna po yung intel po at nakita ko po na nagpapaputok po sa patama po sa ilog po si Staff Sergeant Paliban po. Pero ganun po ba yung operasyon? Lalo na may kasama pong pinaka-elite trained na mga SWAT? Sa anumang dahilan magsimula yung putukan, sasabay na lahat? Bakit parang ang init ng operasyon? Sino ba yung Bolivar na yan? Mr. Chair, makasingit lang po, Madam. So, Yes, Mr. Chair. nagsinungaling naman to. Ang daming kasinungaling itong si Captain
Carpio. Sabi mo ngayon lang kay Senator Riza, nung pagdating mo, narinig mo na yung mga putukan. Tama? Kasasabi mo lang. Ayun. Dito naman sa sworn statement mo, pagdating mo, pinakiusapan mo pa muna yung si Jimboy, lumapit kayo para sumuko. O, ngayon sinasabi mo, pagdating mo, putukan na narinig mo. Nagsisinungaling ka na naman. Anyway, another follow-up question. Si Tulfo, ikuha natin. Anong totoo? Klaruhin natin. Anong totoo doon? Yun po yung totoo, sir. Anong Na, totoo? nauna po yung sila Maliban po, tropang yung Intel po, kasunod po kami. Tapos? Po ako. Tapos, habang papasunod po ako, habang sila nandun na sa may malapit sa bangka sa simento, nakarinig na po kami ng putok po. So, paano yung sinabi ni si Tulfo na nasa pinabit mo na sinabi mong kinausap mong sumuko? Your Honor, After the putok na yun o before the putok? after po naputok na po, Your Honor, kasi po, After the putok? So, lubog na sa ilog, tapos sinabi mo, sumuko ka na. Your Honor, yun nga po ang gusto ko pong iklaro. Ang nakita ko po na nasa bangka po, na pinapasuko po, si Sunny Boy po. Okay nga, so ibig sabihin, contrary doon sa Ay, sinabi mo kay Senator Risa, na pagdating mo nagpuputukan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputukan at pinasusuko niyo yung tao, yung victim, at nung nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril nyo. Now, matanong ko lang, mabilisan lang ito. So, sumuko at lumundag. I mean, pinakiusapan niyo sumuko at lumundag si Jimboy. Yun sabi nyo, yung pinakalitis na, lumundag. Tama? Pinasusuko mo at hindi sumuko, kunyari lang, sasang-ayon ako for the sake of argument. Granting na tama yung sinasabi mo ngayon. Sumuko, lumundag si Jimboy. O, pagdating mo, Si Sunny Boy ang nandun, pinag-usapan na. okay, so may bagong statement ngayon. Pinag-usapan, putok, lumundag. So, therefore, bakit niyo po pinapaparaffin test si Jimboy? Sir, Nalulundag nga. hindi Diba? po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino ang nag-order na iparaffin test si Jimboy? Sino? Pinaraffin test niyo si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi niyo pinaparaffin test. Yun lang po pakisagot. Sino po may utos na iparaffin test yung biktima? Captain Tipasi. Meron ka sagot dyan? Sir, Amin morning po ulit. Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Ganito sa mga sinungaling. No. Alam ng mga pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparafin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparafin test? Pakisagot lang po ng diretso, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag i-involve ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Ang alam mo po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parang test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparafin test kayo. I talked to Colonel Umipig that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga police na magparafin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparafin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung
investigator on case na ipaparaffin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na paraffin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparaffin test at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. Hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat paraffin test sila, di ba? Yes, Your O Honor. hindi mo sila paraffin test. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasaan mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepindes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po ginasa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin test, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi niyo makahindi eh. Itong mga buhay na bumaril, hindi niyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng police. Hindi kayang ipaparapin test yung tao niya? Mr. Chair. Yes, right. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pinaparaffin test, di paano nyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Your Honor, Mr. Chair, may justification po yung investigator on case at Chief Investigation, bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor, at Ano po Sige, yung anong justification na yan? Sino? Investigator? Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Motor City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct paraffin tests on the suspects, 6 suspects. During the Mr. Chair, investigation, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurreal na ako. Parang bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Chair, baka may sagot si General Gabas sa misteryong ito? Yes, Your Honor, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the Chief Investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung 6th involved personnel that discharged their firearm, quote and unquote. The 2 of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to parapin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the parapin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the Chief Investigator and the IOC, sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, arresting operation man ito pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng paraffin test?
Yes, At Your napunta Honor. po bang- So that's why kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, na haharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang criminal. Besides, General, meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, ma'am, wala po silang nakuwang material evidence in the crime scene. Isa pa pong So, misteryo. merong- So paano alam mo- natin, Mr. Chair, imamatch sa Yeah. firearms ng ani? Alam mo, kayong dalawa, Carpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung MTCL doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga MTCL, meron kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa crime scene. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami ka narinig na putok? Marami ka narinig na putok? Yes po. Yes. So ilang rounds estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tagi-isa lang po, Your Honor. Tag-iisa. Opo. Tag-iisang round. Tagi-isang putok po. Isang putok. Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4. Nakita mo? Yes po. So saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig. Sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair, dali lang. Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. O bakit hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po yung umamin. Aside from that, alam na natin, umamin. Aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Bakit hindi mo? Testimonial evidence, pwede yang ma-recant, di ba? Pwede yang magbago, pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapin test. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapin test. Di ba? Nakikita nyo? saka Mr. May Chair, intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of parapin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Hindi conclusive. Porque hindi conclusive. Ayaw na yung gawin ng protocol. Ginawa niyo sa patay. Hindi man kaya conclusive yun. Hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Para meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. Hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintes yung patay. Tapos, ito mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintes. Your Honor, we did not request the parapin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair, Sino ang nagpaparapintes sa victim? Your Honor, the SOCO themselves, Your Honor. At sa matter of protocol. Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. Hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 nagpaputok. Parapintes nyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan,
nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakaalam ko. Nakakapikon itong si Captain Arabejo eh. Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy Tepase, protocol na parapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang, pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief of police ng Navotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tamang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair. Yes, go ahead. Actually, Mr. Chair, totoo parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order yung dating Navotas City Police Colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yan nga, si Teresa. Breakdown ba sa chain of command ito? Yeah, si Teresa, establish natin ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos sabi niya kanina, wala daw order. Sino sabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So narinig mo utos si Hippie na ipaparapintes.
There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para ito-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor, Saan na niya? Nasaan? Sige, all we need is one or two. nasa napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. Yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mundihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Cite him in contempt para makulong. Nasaan yung Tayo dalawa? tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes? Hindi po, Your Honor. Hindi mo. Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain na Arabejo po. So hindi ka hindi niya narinig. Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes, So dalawa sila ngayon ang ipapakontempt natin kapag mag-corroborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So, So wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandun ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Whipping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung Opo. alam nyong tamang gawin sa sinabi ni Po, Colonel pero po, Umipig. sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng padaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi na SOCO. Ma'am, Ilang days ba? Bago mawala yung... Sir, sa protocol po, sir, ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. nagsisinungaling na naman tong dalawa. Kanina, sandali lang, Mr. Chair. Kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nag-paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparaffin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo. Yung pag-suggest. Whether totoo or not, magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang 2 testigo na talagang pinagsabihan kayo na paraffin test. And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours ginigiba yung sinasabi mong after 1 day, mapabaliwala na o baka mag-negative na. Sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan. Alam nyo, kayo mga investigador, mabalik na naman tayo dyan sa kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan.
gusto ninyong pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? Bakit ayaw niyo ginawa yon? Tingnan niyo, lumabas tuloy ngayon na very biased kayo against the victim. Siya pinaparapin test. Tapos yung mga pulis na buhay, hindi nakaparapin test. And because of your sound judgment, na ngayon, binigyan ka pala ng instruction ni Colonel Umipig na gawin yon, but hindi mo sinunod. Dahil ito, mayayabang ito mga investigador eh. Kapag mga investigador sa estasyon, mayayabang yan sila kasi kahit hipi ka, kunyari, marami silang alam sa batas. Ano bang natapos mo? Lawyer ka ba? No, Your Honor. Oh, hindi ka pala lawyer eh. Investigador ka. Simpleng order ng hepe mo, ayaw mong sumunod. Ngayon, sinasabi mo, there was no such order. Titingnan natin mamaya, pag dumating pinatawag na nyo, yung dalawa. Sino yung dalawa na sinabi mo? Umibig. Major Pertes and Captain Monteario. Nasaan sila ngayon? Nabutas sila, Your Honor. Nabutas. District Director, tawagan mo. Pahabol dito. Mr. Chair. Kasi kung napatunayan ito ngayon, makukontempt itong investigador nyo. Mr. Chair, tanungin ko na lang si Mr. Galvez, hindi na lang si Captain Arabejo, because at least si Mr. Galvez may sinabi sila sa atin na pinaalalahanan niya yung superior niya tungkol sa paraffin test. Paano nyo nasigurado na yung lahat ng ibang 19 ay hindi nagpaputok ng baril nila? Paano nyo sigurado yon kung hindi nyo pinaparaffin test? Your Honor, nagbase po kasi kami dun sa mga testimonies po nung dalawang witness namin. And yet, gaya ng sinabi ni Captain Tepache, mas sigurado ang kaso nyo kung yung ballistics test nyo ay sinabayan nyo ng paraffin test. Tama po? Yes po, Your Honor. Pinaalala ko naman po sa aking superior yun na ay subject po sila sa paraffin test. Pero yun nga po yung naging At kasi po, Your Honor, yun nga po yung sa tagal po ng operation, hindi din umabot na po hanggang madaling araw. Ay, sorry sir, hindi na ho. Kasi sinabi na aabot ng 3 araw yung validity ng paraffin test results kung sakali. Kahit nga po si Captain Carpio, paano nyo sigurado na hindi nakapagputok ng baril kung hindi nyo rin sinubject sa paraffin test? Yung buong 19, hindi lang yung 6 na umamin. Your Honor, kasi nag-relay po kami dun sa kanilang mga statement. Sino yung dalawang witness mo? Sino yung dalawa? Opo. Sino yung dalawa? Sino Si yung dalawa? Captain Carpio po tsaka si Captain De La Cruz. Pero bahagi sila ng team, Mr. Chair. Di po ba pagkatapos ng operasyon, bahagi ng report dapat sa City Chief of Police? Lahat po, nung 19 ay dumaan sa lahat ng test na SOP, Mr. Chair. Protocol kasi yon. Notwithstanding, kahit nasabihin na natin, may witness ka, dalawang mataas na opisyal, dapat sinusunod pa rin protocol. Tama? O tama? Tama po. Mr. Chair, Yes, I would like to make a statement bago ako lilipat doon sa kabila dahil meron din ako Yeah. pinal doon. I would like to put it on record. Ako po ay pro-law enforcement. Ako po ay pro-PNP. For more than 20 years, ako po ay nag-handle ng mga kaso tungkol sa pang-abuso ng ating kapulisan. And yan po ay nirefer ko din sa mga pulis din na nasusolve naman po. And I would like to go back in history about my family. Ang father ko po ay dating Philippine Constabulary. At lumaki po ako sa kampo, Zamboanga City, at nakita ko po yung takbo at patakaran sa militar, sa PC. Maayos po yung PC noon. And then my uncle, General Alexander Aguirre, dati po siyang NCRPO chief at tumulong sa pagpapaaral sa akin. At napakarami ko pong kaibigan ng mga general, colonel, at mababang rangko. At isa dyan, and I'm very proud to say, he's here right now, Lieutenant General Rodel Sermonia. And I know this gentleman, Mr. Chair, for so many years. Marami na po akong nilapit ng mga kaso sa kanya na agad-agad, walang kaabog-abog, nabibigyan solusyon. And because of him, patuloy po ako nagrespeto sa ating kapulisan. Pero, I have to do what I have to do para baguhin itong mga bulok na sistema sa ating kapulisan. Saan nagkulang ating pulis? Recruitment? Screening?
neuropsychiatric exam, training, etc., etc. Now, we really have to change. Because if we do not, then masasayang lang po itong mga pag-uusap natin dito ngayon. And we have to craft laws na para matulungan sila, magkaroon sila ng tools, not only to protect our citizenry, to protect themselves as well. Para hindi sila basta-basta mapagbintangan na lang na ginawa, na samantalang hindi naman nila ginawa. May ganun mga kaso na napagbibintangan kayo. That's why we have to come up with laws to protect both sides. Kasama na nga dyan yung body-worn camera na hindi naman sinusuot. Na at that time, hindi sinuot ng operatiba at sinabing sira. At meron akong pinapasang bill na kapag merong insidente na pinatay ang camera o sira ang camera, CCTV or body-worn camera during operation or during critical moments, makukulong yung police pati yung kanyang supervisor. Excuse me, Senator Tulfo. Sinabi ba niyo nasira yung kuan niyo? Body-worn camera? Your Honor, sir, according po sa may hawak po nun, kung di po ako nagkakamali, may nagka-problema po ata yung may hawak. Lima ata. Klaruhin mo, anong team leader ka? May problema ang body-worn camera? Napakamahal yan, ha? Hindi yan basta-basta masira. Ano, sira? Sir, we have Sergeant John Hir Tagakay explained kasi nalaman namin, sir, na among the teams, among the 19, siya yung merong na-issuehan, merong hawak ng unit ng body-worn camera. And he explained na, I quote, before the said operation, the body-worn camera suddenly stopped working unknowingly. And due to the sudden incident, the undersigned did not notice that the body-worn camera already stopped working Nasaan yung tao niyan? Nasaan yung due pulis to niyan? low battery. Nasaan siya? Nasaan yung tao niyan? Uh, Next hearing, Sergeant Tagakay. dali mo dito, ha? Mr. Ha? Chair, Dali mo dito. Mr. Chair, Yes. grabe namang dahilan, sir. Tumigil ang body-worn camera na ibinigay, nag-appropriate ang Kongreso, inutos ng Korte Suprema, laging buksan sa ganitong mga operasyon dahil sa low bat. Hindi ba yan ang pinaka low level na paghahanda sa anumang ganitong plano? In fact, Mr. Chair, gusto ko po sanang ipasagot din doon kay Sergeant Tumakay or ano pong Tagakay. Kasi yung ibang ulat naman po na natanggap natin, hindi po sira, kundi sinara, pinatay. Kaya gusto ko pong itanong, sino nagbigay ng utos na isara yung mga body-worn cameras? Mr. Chair, pwede bang tapusin ko ang statement ko? Yes, yes. Yes. Snap. Sorry. Okay. Continue. Now, there has to be some changes that we should do immediately para hindi masayang yung mga ginagawa nating paghihiring dito. And then we have to craft some laws, like I said earlier, to protect the citizenry from abusive members of the PNP and to protect themselves as well, na para hindi sila basta-basta mapagbintangan. It's very unfortunate, sunod-sunod po yung mga pang-abuso ng kapulisan na nakarating po sa akin, and dalawang insidente recently nagsumbong sa akin. Una, halimbawa, sa Pandi, Bulacan, isang grupo ng bonnet gang na later na pag-alaman ng mga pulis. Pinasok ang bahay ng isang tao dahil sa timbre ng isang asset na nandun daw yung hinahanap nila may warrant. Wala silang warrant of arrest na pinakita, walang search warrant, nakabonet sila, pumasok ng bahay, natural, yung may-ari ng bahay, pumalag at nagkaroon ng commotion. Anong ginawa nitong bonnet gang ng mga policeman? Kinulong yung may-ari ng bahay sa kasong direct assault and resisting arrest. Again, nakabonet. At hindi alam na sila pala yung mga pulis. Walang warrant, walang search warrant, walang ID, no nothing. Pangalawa, nung pagpunta po nung anak ng kinulong para dalawan yung kanyang tatay, pati yung anak kinulong. Case number 2.
Rodriguez Rizal, 15 years old, binarel. Pulis, kasama ang kanyang asset, nakamotor, hinahabol ang isang citizen. Kinikasing at hinahabol. Natural, tatakbo yung isang citizen na yon dahil nakasibilyan at hiningian ng papeles na hindi naman nagpapakilalang pulis. Nang tumakbo yung sinisita nila, nagpaputok itong pulis. Tinamaan yung kapatid nitong biktima na papalabas ng bahay, patay. And recently over the weekend, ito po, nabasa ko article ng GMA7. 15 years old na binatilyo, binaril dahil pinagbintangan na nagnakaw ng cellphone. Sana po, stop na rito. Pero I doubt. Asahan po natin. Let's brace ourselves. Marami pa pong mangyaring ganito. Magdasal po tayo na sana hindi. Ngayon pa lamang, let's do some screening, general sermonya, lahat ng mga pulis natin para wala na po madagdagan na biktima. Doon po sana sa neuropsychiatric exam. Kasi po ako, Mr. Chair, nakapag-neuropsychiatric exam, nakita ko po na parang madali lang. Yun po ay para lamang sa mga gusto magkaroon ng baril. Pero how about those policemen na araw-araw nakikituro sa mga civilian population, nagkakandak ng operation, nag-arrest at may hawak ng baril, dapat ibang sets ng neuro exam ang ibinibigay sa kanila. And lastly, Mr. Chair, baguhin natin yung recruitment process. Baguhin natin yung training. And then on a regular basis, periodically, palagi dapat tinitrain, sineseminar, dinadrug test, random drug test, and neuropsychiatric exam ang mga pulis. Why? May mga pulis na nakapasa sa neuro, nakapasa sa drug exam, mabait sila, matino. Pero later on, nagbago ang kanilang sitwasyon dahil sa kanilang environment, dahil sa kanilang trabaho, then naging loko-loko. Pero kung maagap tayo sa ginagawa natin training seminar at pag-exam sa mga pulis natin, ito po ay pwedeng mababawasan. Mundiar, Police Captain Mundiar. Yes, sir. Nagsabi dito si Colonel Alan Omipeg na nagbigay daw siya ng instruction kay Captain Juanito Arabijo, yung investigator niyo dyan sa stasyon ka ba? Investigator ka ng stasyon ng Malabon, ng Nabotas. Sinabi siya na ipa-subject to paraffin test yung 6 na pulis na involved sa shooting incident. Ngayon, ni-refute ni Captain Arabijo na there was no instructions given to them. So sabi ni Colonel Umipig, meron siyang witness na nakarinig nung binigyan niya ng instruction si Captain Arabijo. Ang witness niyan ay ikaw at si Major Fuentes. Pertes. Nasaan ka na? Yes, sir. So ngayon, totoo ba na narinig mo na binigyan ni Colonel Umipig ng instruction si Colonel Arabijo, Juanito Arabijo, na mag-conduct ng paraffin test? Do you confirm or deny? I confirm, sir, na meron pong ganyang instruction po, sir. Narinig yun ni Arabijo? Yes, sir. Nandun si Arabijo nung binigyan ng instruction? Yes, sir, meron po. Narinig niya? Yes, sir, kasama po siya sa meeting po, sir. Pinatawag din po ni COP po yan, sir. Nagkaroon po kami ng emergency meeting noong August 3. Tungkol po sa kaso po na yan, sir. At Okay. kasama po doon sa binanggit po doon, yung standard protocol, kasama po, sir, yung paraffin test po na binanggit po. Okay. How about you, Colonel Espuertes? Major Espuertes?
Nandun ka nung binigay yung instruction? Sir? Yes, sir. Meron po kaming after activity report, sir, ng emergency case conference noong August 3. Particularly, sir, sinabi po doon na pag-usapan yung standard protocol, sir. To include, sir, yung mga ballistic paraffin test, sir, sa mga Okay. involved personnel. Tanungin kita, nung binigay ni Colonel Umipig yung instruction na yan, nakikinig ba si Captain Arabeo? Yes, sir. Andun siya? Andun siya at nakuha niya yung instruction, loud and clear? Yes, sir. May mga photographs pa po yan, sir. So therefore, you are lying, Captain Arabeo. Your Honor, can I answer? Huh? Can I answer, Your Honor? Yes, go ahead. Sir, we have a conversation with our Chief of Police. And I quote, prepare kung pwede pa ipaparapin test mga yan. Ito sir, nangyari ito, August 10 na po ito, which is highly impossible na po na mag-request kami ng parapin sa mga suspect kasi dapat within 72 hours lang po. So sir, ito, yung kanyang defense dito ay Sandali. Anong date yung nag-conference kayo? Na binigyan ng instruction? August 3 po, sir. August 3. August 3. Ha? Huwag kang patawa-tawa. Nagagalit si Senator Tulfo sa iyo po. Yung para nakaluko ka. Ha? Akala, is this a laughing matter? No, sir, no, sir. Ha? No, sir. Bakit pa smile ka? Kasi sir, hindi po kasi totoo yung sinasabi niya, sir. Totoo. Ito sir, may text po kami dito kasi Hindi ako nagtatanong sa text mo. Doon sa date ng case conference na sinabi ng instruction ni Umipig. Anong date yon? Kayong dalawa, anong date? August 3 po, sir. August 3. Yung sa'yo, August 10. sir, madali po magawa ng case, yung date na yan, ng case conference na yan. Hindi ko sinungaling itong dalawa? Ha? Anong araw yung case conference nyo? August 3, Your Honor. August 3. Ito sir, basahin ko po yung laman po ng text po namin, ni COP. Para Ano po, text? Ano? yung text po sa akin ni COP, sir. Hindi ako nagtatanong sa text. Ang tanong ko yung conference. Kung saan binigyan ka ng instruction. Verbally. Doon sa conference. Bakit mo ko bigyan ng text? Sir, ito po kasi ang katunayan na wala pong ganung instruction. Instruction. Sinabi na nga itong dalawa. Tatlo na nga sila nagsabi. Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Hindi po, sir, hindi po. Damn it. Hindi po, hindi po. Ha? Senator Risa, can you please move for the citing in contempt of this? I will do so in 1 second, Mr. Chair.